Now serving the island and its people. This is Bay FM 96.9. Great music, local news. Narito na ang programang maghahatid na mga napapanahong usaping pambayan, mga balita, mahahalagang impormasyon at serbisyo publiko sa Usapang Mindoreños. Usapang Mindoreños. Mag-aangat ng ating kamalayan sa bawat anggulo ng mga isyong panlipunan. Kukonekta sa bawat personalidad, simpleng mamamayan at kaugnay sa pinag-uusapan. Usapang Mindoreños. Usapang Mindoreños. Tatalakay sa buhay Mindoreño. Maglilingkod sa impapawid. Kasama ang kaibigan ng bayan, Rod Agas. Ito ang Usapang Mindoreños. Usapang Mindoreños. At narito na si Rod Agas. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Nagpupugay po tayo ng isang magandang umaga sa inyo po bayan at sa ating mga kalalawigan sa Kanlurang Mindoro. Araw po ng Lunes ngayon, 11 na sa buwan ng Marso 2024. May pasok, no ho? Kasi ayon po sa mga kapatid nating Muslim, hindi nila nakita ang bagong buwan kagabi, no? Para hudyat ng kanilang fasting. Tama ba yun, ano? At maaaring bukas, no, ay alam mo may kinalaman ang lahat-lahat ng mga ito sa kanila pong ikangay pananampalataya, practices, no? Kaya tayo din po ay nakatutok at nakikiisa sa kanila. Samahan niyo po kami hanggang alas 8 ng umaga dito po sa 96.9 The Bay FM. Sa bayan din pong napapanood sa The Bay TV at syempre sa The Bay FM. Medyo nakasamula ng kaunting sounds dito sa monitor. Kasama po natin si JQ dito sa control. Yun, perfect. At kasama naman po natin ngayon si CEO, si Manager and all, Jack of all trade, no? Si Jong Largado. Ano? Nagpupugay kami ng magandang umaga sa inyo. Sa maaga pa'y gumigising na para bumunot ng sibuyas at nagkakasigawan na, hala, gising na, bunot na tayo ng sibuyas para hindi mainit mamaya. Yan po ang pera ng mga taga-Occidental Mindoro. Nakakatuwa, ano ho? Yan po ang talagang ngayon ay nagpo-provide ng income sa marami po nating mga pamilyang Mindoreño. Kaya hindi lamang po si ahente, oy, pag ahente naman, wag naman puro piso. Pwede bang back 10? Na para naman lahat happy kasi yung may-ari ng sibuyas ay kinakabahan din kung kikita ba o siya o hindi. Alam mo ngayon, ang usapan ngayon 38, 39, 40, no? Alam mo kung ano yung sinabi na yun? Kala ko waistline, no? Pag saan ka ba kabilang doon para mag-reduce, no? Ako, hindi ko sasabihin kasi pag napanood nyo sa TV, alam na, no? Pero hindi naman katulad dati na 8, 9, 10, umabot po yung presyo ng sibuyas sa 8, 9, 10. Ngayon ay 38, 39, 40. Pero ang wish ng mga magsasaka, sana nga, ay maging 50 ang sibuyas. Pero wish mo lang. Pero sasabihin naman ng mga trader, gusto namin sana. Pero syempre, uunawain nyo na kapag idadala sa Maynila ito, gagastos kami ng 3 hanggang 4 na piso sa tracking, gagastos kami sa ikangay pagsasaki o pagsusorting, gagastos kami sa storage, gagastos kami sa mga bagay-bagay. Kaya kuminsan nagkakaintindihan. Nagkaroon lang ng maling diskarte ang ating pamahalaan nung nakaraang taon na talagang napasukan ng imported. Kanya yung mga nagpasaya na mga traders sa ating mga magsasaka lahat na lugi. Kaya hindi naman para bumawi ng paldo-paldo, pero unawain din natin na sana ang kanilang investment ma-recover din at nang tuloy-tuloy, no, everybody happy. Kaya we keep on talking, we keep on discussing. Kaya sabi ko nga kay kasamang Jong, isa
sa dapat tututukan ng ating programa ay ang Bantay Sibuyas araw-araw. We give yung mga lahat ng topic na mula sa presyo, sa hirap ng magsasaka, sa patubig, kasi dito mo makikita kung ano ang ibig sabihin ng El Nino, kung ano ang ibig sabihin ng mga government intervention, ano ang marketing, ano ang ikangay role ng mga magsasaka. Kaya ito ang buhay ng Mindoreño, kaya ito po ang pag-uusapan natin hanggang ikangay makaraos o makatawid tayo. At sa mga susunod, mula sa ating problema, ay ipunin natin ang mga pwede nating isuggest sa pamahalaan at sa ating pong mga grupo at sektor sa ating mga kooperatiba para makapagbalangkas tayo ng proyekto na sa mga susunod past na itong mga problemang ito kasi na-perfect na natin yung maari nating sistema. Kaya huwag mahihiyang pag-usapan o sabihin ang nararanasan mo para at least sa susunod maging maaluan dahil biniyayaan po tayo ng lupa na fit sa tinatawag nating onion. Not all the places sa Pilipinas ay may ganito kagandang lupa na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Kaya siguro kasamang JQ, pag kumita yung ating kababayan, magpasalamat, tumulong din sa kapwa. Marami ding nangangailangan. Siguro ipangako mo sa iyong sarili na nakikinig ngayon. Pakinggan lang ng Panginoon na tumaas ng kaunti ang presyo ng sibuyas. Magbalik loob ka naman sa Panginoon. Kung ano man yung simbahan na iyong kinaaniban, magbigay ka din ng portion para sa mga charity drives niya, sa mga feeding, mga konting budget para sa mga nasunugan, sa mga may sakit, no? Kapag nagbigay ka kasi, ibabalik sa iyo ng Panginoong Diyos. Di ba? Ibig sabihin, yun ay mga, alam ko nagdadasal ka, alam ko marami kang gustong iparating. What if kung pakinggan ng Panginoon ang panalangin mo, papaano naman ikaw magbibigay ng ikangay tangkilik sa nagbigay sa iyo ng buenas? Magandang umaga, Occidental Mindoro. Maganda po ba ang sibuyas nyo? Magsaysay. Gusto ko sanang ma-interview si Mayor Junjun Tria, pero pag ganito mga panahon at mga oras ay nasa pag-plug racing ceremony sila at ito ay duty na ginagampanan nila sa kanila pong mga opisina. Kamusta po kayo dyan hanggang sa Pornaga at Paklolo at dyan po sa poblasyon na marami pong nagtatanim ng sibuyas? Sa Lourdes, Magsaysay, magandang umaga po sa inyo. Kamusta Kapitan Dolphy at sa iyong mga kasama, council? Kamusta rin ho kayo dyan sa parte ng Gapasan? Dyan po naman sa parte pa rin po ng sa Nicolas ba, marami din nagsisibuyas. Siyempre naman ang aking kaklasing si Konsolasyon at ang kanyang asawa ay nagtatanim. Sa kabundukan din pero may tuyot ng kaunti, hindi lang konti, malala. Dyan ba sa Sibalat meron din kayo? O kaya sa Santa Teresa, meron din ho ba kayong mga sibuyas? Meron din ba sa Kalawag o sa Kaguray? Pero siguro sa Alibog, wala. Sa Lasti kaya, meron din kaya? Sa lahat po sa inyo dyan, magandang umaga. At syempre sa bayan po ng San Jose, nakpo, talagang masasabi natin from La Curva, to Magbay, to Kanwaling o San Isidro, to Murta, dyan sa lugar ni Kaandi Osorio, at dyan sa Hacienda, sa Alitaytayan, ay hanggang sa Batasan at Manuot at Monteclaro, magandang umaga po sa inyo. Dito sa Mabini, nagsusurvive pang tubig. Diyan sa Manggaring, nagsusurvive pang tubig. Sa Mapaya, kamusta na ho kayo? Sa Labangan, marami din. At kahit dito po sa Bagong Sikat, marami din. Siyempre, ang Sentral, ang tunnel. Pero siyempre, nauobserbahan din po yung mga uod na lumalabas. Nako, karami pong mga problema na malalagpasan po natin. Siyempre sa bayan po ng Rizal, hanggang dyan sa Limlim, mayroon pong sibuyas and all the rest. Ganon din sa Kalintaan at sa Sablayan at siyempre sa Mamburao at sa Paluan at saka dyan po sa Santa Cruz. Napakaganda naman po ng sibuyas nila dahil yung klase ng lupa at saka tubig maganda. So mabuhay po kayo at sa lahat po ng mga nagtatanim, magandang umaga sa inyo. Teka muna, sa mga tricycle driver natin, magandang umaga. Maganda yung kantang napapakinggan ko mula sa iyo, JQ. Ipasada mo nga bago natin talakayin ang tungkol sa bubuksan ngayong araw na Mindoro Medical Center sa Calapan. Anong kanta yan? Patugtugin mo nga yan. Ayun!
Bakit sikat na sikat yung kanta na yan kasamang JQ? At alam mo ba, Muslim na singer, ang kumanta niya, ano? Ay yung babae, yung kanta niya, selos, no? Nako, marami kayong mga nagselos ngayon at hindi pinatulog. Isa ka ba doon na nakikinig sa akin ngayon? At away-away. Nako, waste of energy po yan, no? Pero natural na merong laging ganyan. Pero talagang kukunin ang lakas isip mo at panahon mo ng selos na yan. Pero maganda yung kanta na yan, ano? I-full blast mo nga. Iinis ako, nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nakakaganto. Ganun pala naman, ano? Ituloy pa natin at baka nakikinig ang mga taga-Tanyag na magpipiesta, pati mga taga-Sentral. May dance step ka ba dyan kasama ang JQ para at least masabayan mo at ma-live ka? Pero wala kang camera, tinalikod mo yung camera eh. Paano ka nga naman makukuha kapag ganyan? Kahit di naman tayong dalawa, ay lagi na lang pinagsiselosan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Teka muna, baka sabihin nila musical program yung atin. Ayun naman pala, nagsiselos siya. Hindi naman sila, no? Basta nararamdaman niya yun. Kumbaga, assuming kumbaga, no? Ganun ka rin ba? Oy, magandang umaga sa iyo dyan sa San Roque na nakikinig sa atin ngayon. Dito po tayo ngayon sa Marsanville, sa San Roque, sa Giliero Village na napapakinggan. Ito po ang inyong lingkod, si Rod Agas. Samahan po ninyo ako sa ating palatuntunan hanggang dyan po sa Iling Island and of course sa Ambulong Island. Maayong aga sa inyong tanan. Ito si Rod Agas, bumabati sa inyo ng magandang umaga. Kanina ay nagkabalitaan kami ng aking kaibigan na si Dr. Santino Cruz at pinadala niya sa akin ang larawan na kung saan sa ikangay malaking kumbagay plaque ba yun? Yung nakalagay doon sa wall ng bubuksa ngayong araw na Mindoro Medical Center sa Calapan, nakalagay yung pangalan niya bilang founder. Pero pag ikaw ay founder, ibig sabihin ay nagbahagi ka ng pondo para magamit dito. Siguro maliit ang 1 milyon kasamang JQ. Kung mahigit sila 50, edi naka-raise sila ng 50 million. Kung ma-multiply mo ng dalawa, edi 100 million. Tapos kung meron pa silang mga major investor, aabutin din kasi ng almost 2 billion ang investment kung ang gamit mo sa hospital ay state of the art, no? Ang sabi ko kay Dr. Cruz ay si Dr. Cruz ay orthodoctor, kaibigan natin yan. Hindi niya na lamang ni-renew ang kanyang kontrata dito po sa Provincial Hospital ng Occidental Mindoro for the reason na siguro mag-concentrate muna siya sa binuksan nila at tulong-tulong ang mga medical practitioner o mga doktor diyan sa Calapan. Kaya maaga ay naghahanda na sila para sa opening. Sayang, hindi ako makapunta dahil may broadcast ako, pero napapanood naman ang atin pong palatuntunan sa Calapan City. Hindi para mag-inggit, pero may mga pagkakataon na tignan natin kasi lagi kapag nakikita sa Facebook or napapakinggan yung magandang balita, ang usong sabihin kasamang JQI, sana all, no? Big sabihin, sana dito rin sa San Jose. Yes, deserve natin kasi sino ba ang hindi nagkakasakit? Sino ba yung hindi nangangailangan ng doktor? Sino ba kapag emergency ay tatakbo at tatakbo sa ospital dahil syempre ang kayamanan natin buhay, no? Ang ating kalusugan, hindi tayo makakapagtrabaho pag may sakit tayo. May hospital ba tayo na mapupuntahan na equip ng mga ganito? Siyempre, alam nating lahat na talagang maraming pagkukulang ang ating mga hospital dito. Kaya nga ang puro referral ay sa Calapan. Pero alam natin na maraming individual na nangangarap at ginagawa
yung kanilang pangarap para sa pagtatayo ng ospital. Katulad nung dyan sa Central, no? Yung MMG ba ito, no? May groundbreaking, nakabili ng lupa. And we are looking forward na balang araw magsisimula na sa construction. At kalakip ng panalangin na sana may mga investors pa na maniniwala sa kanilang ina-advocate na makapagbigay ng serbisyo. At the same time, no, pagkakataon din para ang mga doctors din naman at mga nurses ay magkaroon ng kabuhayan. No, hindi naman kabuhayan kundi serbisyo, no. Alam mo, kasama yan pero ang district hospital natin ini-improve sana na maging 100 capacity. Pero kung sakaling maitayo ang katulad ng MMG, kung sakaling mag-materialize yung pangarap na ma-take over ng national government ang district hospital para ang magpondo dito ay national government, o dili kaya naman makahanap pa rin ng pondo ang provincial government para ma-improve. Ang pagtatayo siguro it will take around 4 years time mula sa acquisition and more, no? Paano kung sa 4 na taon o 5 taon saan tayo pupunta kapag tayo ay nagkaroon ng matinding karamdaman? So for the time being ay we look into Calapan para ano ang service niyon, kasi mas malapit na siya di hamak kung pupunta pa tayo ng Maynila. Pero kung minsan nag-aalala din tayo kung mag-gamble tayo na pupunta tayo ng Calapan, meron kaya doon yung serbisyong hinahanap natin or ang takbo pa rin natin ay Batangas o Maynila. Pag nagkaroon ng emergency cases, every second, every minute counts. Importante ang oras. So, gusto ko lamang i-discuss at pasadahan sa inyo ano ba ang mga serbisyo na handang i-offer ng Mindoro Medical Center sa Calapan City. Ito ay hindi para sa ikangay purposes ng promotion with a fee. Ito ay public service ng usapang Mindoreño at ng atin pong istasyon ng radyo ng The Bay FM. Ayan, tanggalin ko lang yung salamin ko. Mas malinaw ang pagbasa pag walang salamin. Magandang umaga sa inyo, bayan at kalalawigan. Sila ay nagpo-provide ng emergency and acute trauma care. Meron silang 24/7 ambulance services. Yun sana, no? Talagang ibinibida. Ibig sabihin, hindi nagpapahinga ang kanilang number, ang kanilang mga ambulance kapag kailangan mo magagamit. But Mindoro Medical Center is a private hospital na nakatayo sa Strong Republic, malapit lamang sa Minskat, no? Napuntahan ko yan 4 years ago, nung tinatayo pa lang, nililibot namin. Ang pinag-uusapan lang namin noon yung paradahan niya o parking, pero ngayon 7-story building pala ito. So meron siyang inpatient care unit, OR-DR complex. Meron siyang intensive care unit o ICU. Meron din siyang neonatal care unit. Meron siyang outpatient care unit na yung iba-ibang mga spesyalisasyon na mga clinic ay matatagpuan, kaya 7 palapag yun. Meron din siyang pharmacy. Meron din siyang imaging science. Meron siyang laboratory. Meron siyang dental medicine. Meron siyang physical and rehabilitation medicine. Meron siyang heart station. Doon ako curious kung ano yung heart station. Ito'y talagang puso, hindi yung mga usaping puso, no, ng maraming mga nagseselos. Ayan. Pero meron ding endoscopy unit at saka meron pong mga pulmonary unit. Sa unang bugso pa lamang ng ating pagbabalita ay mapapawaw na tayo. Pero ang tignan natin at pakinggan kung meron pala tayong ganitong sitwasyon sa kalusugan, meron palang malalapitan na agad itong Mindoro Medical Center. At siguro talagang matik yan kapag nag-open sila at ang ating pong congressman sa pondo niya, meron po siyang mga guarantee letter at magkakaroon ng magandang discussion ang medical center. Hindi ho tayo matatakot pumunta ng hospital dahil sasabihin natin wala tayong pera. Pero kung meron tayong leader na katulad ni Odi Tariela, na merong na-anticipate niya, tinatrabaho yung hospital, pero syempre hindi mo sasabing hintayin mo ang 4 na taon. Pag
ika ngayon, lumapit ka, makakakampante ka na may sasagot ng bill mo sa hospital. Ano ho? At yan ang tatrabahuin din ng ating Congressman Odi na pagpupunta ka dyan sa opisina kay na Bobby Arroyo, kina Ryan at kay Kapitan Boy o kina Ma'am Mirasol sa Congress ay mai-issuehan ka ng guarantee letter para yung opisina ni Kong Odi at saka sila ay mag-uusap para dun sa iyong bayarin. Pero that still needs to be seen, ano? At ang ngayon meron lamang ay Estrella at saka Lunagoco sa Calapan. Pero itong medical center ay matik pag pumayag sila ay ang Occidental Mindoro makakahinga pag siya ay pupunta doon at mag-a-avail ng mga services. Meron din siya under emergency and acute trauma care. Ng emergency and acute trauma care nga itong triads unit, isolation unit, detoxification area at saka 24/7 ambulance center. Mapupuntahan natin ito at malilibot at ibablog din natin ito sa susunod na araw para at least mapanood at makita natin. Meron po silang sa suite room at private room, semi-private room at saka ward, no? Talagang kung ano ang gusto mo at kaya siguro ng budget mo, meron sila para sa iyo. Meron po silang operating room and delivery room complex at nauna ko nang naipakita sa aking Facebook Rod Agas hindi naman siya page sa aking account sa Facebook na ipakita ko na kasi binibigyan ako ng mga picture ni Dr. Santi Cruz. So yung kanyang operating room talagang napakaganda, no? At meron siyang ICU. At saka yung sa mga bata, ano ho, itong mga neonatal intensive care unit. May mga bata kasing pinanganak na kulang sa ikangay panahon, pitong buwan, ganyan. Dapat specialization yan, talagang mahal na mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak, no? Ipaglalaban nilang mabuhay ito at good na meron ang Mindoro Medical Center or mas tatawagin siyang Mindoro Med, no? That's the term now, Mindoro Med. 21 minuto makalipas alas 7 ng umaga. Meron din siyang General Services Outpatient Care Unit. Itong mga obstetricians, gynecology, yung ENT, meron din po sa yung eye, nose at saka yung throat. Meron pong ophthalmology, may derma. Kung pupunta po tayo, no, may mga problema tayo sa balat, ang Mindoro Med sa Calapan ay meron na rin pong dermatology center doon. Surgery, meron din pong general medicine, internal medicine, occupational and industrial medicine at family medicine. Sa pharmacy naman ay 24/7 ang bilihan ng mga gamot ay meron sila. Ang senior citizen, ang PWD ID booklet at updated doctor's prescription na kung saan nandun ang patient name, ang edad, ang address, at saka date ng prescription. At saka yung generic name ng mga prescribed medicine ay ginagarantiya nila. At kikilalanin din nila ang authorization letter na in case na ang senior citizen o ang PWD ay hindi makabili ng gamot, yung kanilang authorization letter para ma-avail nila yung ginagarantiya ng batas ay ma-avail at ma-avail nila. Ang imaging science nila open 24/7. Ito yung kadalasan na meron na rin po tayo sa ating district hospital. Pero let's see, no, silipin natin ano ang services na meron sila sa imaging science. Kuminsan kasi pag na-stroke ang ating kababayan o na-aksidente, para i-ensure na tamang gamutan ang makakamtan ng ating kababayan, so kailangan yan. Meron po silang fully digital x-ray, no? Digital x-ray na. At ito, meron po silang 64 slice CT scan. Ito yung state of the art, talagang kita lahat-lahat, no? Sa upper at saka dito sa abdominal ay makikita kung ano ang napinsala
na bahagi ng katawan mo kung sa aksidente man o kung merong pumutok na ugat, whatever. At meron din po silang ultrasound. Again, naririnig ko na naman sa inyo ang sana all. Pero ang atin pong objective sa pagbo-broadcast nito ay malaman natin na meron pong mga ganito na sa isla ng Mindoro. So, ang laboratory ay open naman 24/7 din. Ang hematology, clinical chemistry, immunology, serology, clinical microscopy, microbiology, histology, at blood station. Meron din po. Curious ako kung paano nila ipoprovide lahat ito. Pero siyempre mula sa feasibility study hanggang sa pagkuha ng tamang pondo, hanggang sa pagkuha ng mga tamang tao, hanggang sa pagkuha ng mga at makapag-invite ng mga genius ang gumawa nito na parang St. Luke's na rin sa Oriental Mindoro ang pagkakaroon ng Mindoro Med. Kahit po sa dental ay meron po silang services. Itong tinatawag na endodontic treatment, oral surgery, orthodontics, at saka itong postrodontic treatment, preventive services, at saka mga restorative treatment. Ay kompletong-kompleto din ang dental ng kanilang Mindoro Med. Sa general services naman ay meron pong physical and rehabilitation medicine center. Nandiyan ang physical rehabilitation care, neurologic care, orthopedic care, cardiac care, general physical therapy, neurological physical therapy, at saka speech therapy. Pag siguro yung na-stroke, yung parang umurong ang dila, meron na rin pala sila diyan. Nakakatuwa naman ho na meron po kayo. Kaya sa inyong araw ng pagbubukas ngayon, hayaan ninyong tanggapin ang pagbati namin mula naman dito sa Occidental Mindoro. Alam po natin na ginawa nyo din yan, hindi lamang po sa Oriental. Kaya nilakihan nyo na kasi alam nyo na ang kalapa ng center ng region ng Mimaropa. Kaya diyan nyo nilagay ang isa sa mga pinakamalaking pinag-uusapang hospital ng isla ng Mindoro. Ito ay private. Ito ay Mindoro Medical Center o tinatawag nating Mindoro Med. So, sa Heart Station, ito yung meron sila, no? Marami sa atin di ba kasama JQ, nilibas mo ang anting-anting mo. Nasa pulsa mo meron ka ding pang maintenance, no? Ay yan na talagang Boy Scout, no? Ready. Kung sakali naman, wag naman sana. Meron po silang 2D echocardiogram adult with Doppler, no? Meron akong nakausap nung nakaraan, para bagang nung inalis ng doktor yung isang gamot, parang mahina ako. Pwede kaya Rod na magkonsulta uli at mangulit? Syempre naman po, karapatan nyo yon. Pwede bang mag-second opinion? Depende ho sa tatanungin nyo. Kung hindi naman linyada, hindi din. Pero siguro, kaya sinabi niya yon dahil alam niya yon at sundin natin. Pero kung sakaling may nararamdaman pa, balikan natin. Ayun. Laging din ako, advisor din ako. Alam mo, pag may nakakausap tayong matatanda, ayan ang mga topic, yung pinag-uusapan na, yung mga sakit-sakit, no? Sabi ko nga sana, bigyan ako ng katulad ng mahirap din yon ng gift ni Father Suarez at saka ni Father P. Yung mga pag hinahawakan mo yung tao ay gumagaling, no? Pero talaga privileged few lang mga meron no na may mga taong ganun no? Pinagpala ng Panginoon, di ba? Even our Jesus Christ is a healer, no? And even apostle, yan ang bilin niya. Magpagaling kayo at magpakawala kayo ng mga spiritong sumasapi, mga ganyan. Tayo napupunta doon. Lent tayo, Lent. Meron silang fetal echo, pati sa bata, madidetect mo yung puso ng bata. Parang gusto kong pumunta doon para mag-vlog, no? Sana itur ako ni Dr. Santi. Dr. Santi, itur mo ako dyan. Ang Holter monitoring, meron po akong mga
term na hindi alam at siguro yung mga doktor po ang nakakaalam at maipapaliwanag yan. Hayaan nyo na pasadahan ko na lamang dito sa usapang Mindoreño. Ang ambulatory BP monitoring, treadmill stress test, treadmill stress echocardiogram, debutamine stress, ano yun? Parang bago sa akin yun. Echocardiogram, ankle brachial index. Dapat si kasamang Helen ang nagdi-discuss nito no? Siya kasi ang ala doktora ng bayan, ano? Ang programa ni Helen pag Sabado ay tungkol sa healthcare. Considering na siya ay pero hindi doktora si Helen, no? Siya ay nagtatrabaho ngayon sa district hospital at ang kanyang kausap ay mga doktor at mga medical practitioner ng San Jose District, kaya meron siyang say para i-discuss ang mga bagay na ito. Bringing the doctors like Dr. Amador, at napag-uusapan nila ang mga bagay-bagay. Sa Mindoro Med, sa Heart Station, meron din silang arterial duplex scan. Meron din po silang venous duplex scan, carotid duplex scan, echocardiogram, renal artery duplex scan, arterial mapping, venous mapping, at yung mga pistola, ito yung transcranial duplex scan. Yung, pag cranial, di ba, sa something with your bungo, no? Abay talagang ito na si Kong Odi, tingnan natin, hello sir. Good morning. Yeah, are you okay for some interview, sir? Okay. Can we have your few minutes? Okay po. Okay. So, wow, mapalad tayo at makakasama po natin ngayon ang atin pong congressman dahil dito po nitong nakalipas na mga araw ay nakasama siya ni Secretary Herbosa ng Department of Health. At ngayon on the way na rin siya sa Congress. At alam nyo ba, ang pag-uusapan ngayon, isinusulong ni Kong Odi ang pagtatayo ng DFA office dito para yung mga passport ninyo ay dito nyo na iproseso sa bayan ng San Jose. Huwag natin papatagalin, pakicheck lamang kasamang JQ ang ating linya ng komunikasyon. Kong Odi, magandang umaga po at welcome sa Usapang Mindoreño sa ating pong palatuntunan. Magandang umaga. At magandang umaga sa ating mga kababayan, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, no? Kamusta na? Rod? Yes sir, at alam ko na agang-aga wala kang kapaguran all the way from Oriental Mindoro sa residence mo, at ngayon unahin ko muna bago dun sa ating itatanong mamaya-maya na kayo'y sumusugod sa Kongreso ngayon dahil pag-uusapan ang pagpupush mo ng pagkakaroon ng DFA sa San Jose. Ano po ang katotohanan dito, Congressman Odi? Yes, actually kasama Rod, no? Ako ay traveling to Congress kasi merong 9:30 hearing, no? Tungkol dun sa pinopropose ko na pagtatayo ng consular office sa Occidental Mindoro, particularly dyan sa bayan ng San Jose, no? Alam mo, ang aim natin dito ay alam mo, yung ating mga kababayan na kumukuha ng mga pasaporte, merong inaasikasong legal na mga inaasikaso tungkol doon sa consular office. So ngayon may isa na yun, no? At kung sakaling ma-approve to ay dyan na lang sa San Jose makakapag-proseso na tayo ng ating mga passport, no? Ang laki na ginagastos, alam naisip ko to kasi ang laki ng ginagastos ng ating mga kababayan, luluwas lang at mag-process ng kanilang passport ay sa pakiwari ko ay gumagastos sila mga 3,000 to 5,000 pesos, no? At ang pinakamalapit na consular office natin ngayon dahil sa Mindoro ay nasa Lipa, Batangas pa. So ay dami nating mga kababayan na nag-abroad na kailangan ng passport, no? Ang dami nating mga OFW, no? Ang population natin may kita tayong 550,000, ano? At ito ay kailangan para matulungan natin yung ating mga kababayan. And nabanggit ninyo ang pinakamalapit ay Lipa. Ibig sabihin pati Oriental pwedeng pumunta dito para sa processing ng mga passport nila, Kong Odi. Yes, pati yung
taga-Oriental, at yun nga ang aking question dito na, alam mo, kailangan ma-establish ka agad to sapagkat hindi lang naman taga-Occidental Mindoro makikinabang dito, pati yung mga taga-Oriental, pati yung mga siguro yung mga nearby kung natin yan, katulad ng halimbawa, taga-Simirara, no? Yung mga ganyan, no? So yung malalapit na, siguro, yung ibang parte na malapit sa atin, Palawan, no? Yung ibang bayan ng Palawan, no? Na nag-aanday bini rin pagpunta sa atin sa Occidental. So, kaya nga, yun ang aking dito, no? Yung aking question na talagang kailangan ma-approve na to. At ito ay baka malaki ang may tutulong hindi lang sa ating mga kababayan kundi doon sa ating mga nearby towns and provinces. No? Hindi pa man na naaaprubahan pero alam pong maaaprubahan ay congratulations na agad kong kasi unprecedented ito. Hindi ito nangyari sa mga nakalipas na panahon pero in your time ay yung imposible ay posible pala. And ayan siguro alam mo kung ako vice chairman din ako ng Committee on Foreign Affairs. Yun pala. Yes. Vice chairman ako ng Committee on Foreign Affairs. Kaya ito ay isa sa naisip natin magkaroon ng alam mo naman, ang dami na rin naman mga national government agencies pati. Yes. Sila lahat ng ang NIA, ang DSWD, ang marami na tayong national government agencies yan. So, sa tingin ko, ito ay maaprobahan at kailangan. Yeah, congratulations Kong. And we discuss also something. Nakita ho namin kayo sa social media, pina-plus ni Governor Dolor na ang ating speaker Martin Romualdez at napakaraming mga congressman at syempre highlighted po kayo dahil taga Mindoro po kayo dito sa launching ng bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. At alam ko, meron din pong parallel na action na gagawin kayo sa Occidental, lalong-lalo na sa rice farmers. Ano po ang nangyari nung nakarang araw sa Calapan, Congressman Odi? Actually, isa tayo sa naimbitahan ng ating speaker na dumalo doon sa launching, no? At halos karamihan ng Calabarzon at Mimaropa congressmen ay nandoon, ano? At of course, to support yung ating bagong Pilipinas Caravan, to support our napakasipag na speaker. At ito ay supposed to be ang pupunta sana dyan ay Pangulo alam mo, napakadami rin ginagawa ng ating Pangulo. So, inirepresent siya ng ating mahal na speaker. At siyempre, bilang pinuno natin sa Kongreso, ay kinakailangan suportahan natin. No? At napakaraming biyaya ang natanggap. Particular yung mga taga-Oriental Mindoro. Ito nga yung service caravan kung saan ay namigay sa marami sa farmers, sa mga fisher folks, sa DSWD, yung natural na ginagawa natin, ano? At ito naman ay parang formality ng launching ng bagong Pilipinas. Pero alam mo, ito ay kung mapapatin mo kasamang road, Bukal Road, ay maski hindi natin kasama yung speaker sa atin sa Occidental, ito ay ginagawa na natin. Tuloy-tuloy ito. Ito hindi naman isang araw lang na ginagawa katulad ng ginawa sa Oriental, no? Ito ay halos tuloy-tuloy ginagawa na natin, no? Yang DSWD na kung napapansin mo nung mga nakakaraang linggo, no? Namigay tayo ng cash for work at cash transfer, no? Inabot ito ng mahigit na 8 milyon din, no? Para sa ating mga 9,000 beneficiaries from Occidental Mindoro na ating mga kababayan, ano? Yung ating RFFA, yung Rice Farmers Assistance, no? Sa mamimigay na naman tayo so 14, 15, 16, ano? At ang DAR, merong awarding din tayo dyan ng mga farm to market roads at yung ulog ng nanggagaling sa Department of Agrarian Reform, no? Yung mga Agrarian Reform beneficiaries, no? Yung mga handog titulo, no? Yan din yung napapaloob dun sa ginawa namin sa Oriental, no? Ang kaibahan lang dito ay parang one time nandun yung speaker, nandun ang ating mahal na speaker Martin Romualdez at parang pinasinayaan, ano, ng
sinamahan namin ang mga iba't ibang congressman sa buong Mimaropa at buong Calabarzon. No? Parang, Alam mo, oho. pero ito yung tuloy-tuloy din natin ginagawa, no? Ay, Hindi tayo, baka mamaya sabihin, bakit sa Oriental lang? Hindi po, no? Ito po yung ating, kung ano yung ginawa po natin sa Oriental, nung sa Sabado, ay ito na rin po yung araw-araw nating ginagawa at madalas nating ginagawa na tulong ng iba't ibang national agencies dyan sa atin sa lalawigan ng Occidental Mindoro. At the fact na sa itong linggong ito, ang Rice Farmers Assistance ay URAPA ay ipagkakaloob din ng inyo pong tanggapan kung OD sa San Jose and the rest of Occidental Mindoro. Yes. Simula sa 14, ano? Aha. Simula 14, 15, 16. No? Yan. As a- 5,000 each, no? Aba, malaking tulong po ito. Pero kung sa inyo pong span of almost kulang-kulang 2 years ilan na sa estimate mo ang nadala mong budget at naipamudmod in everything? Kumbaga lalagyan mo na ng value sa money, sa services, ang lahat ilan na ang nailagay mo at naibuhos mo sa Occidental Mindoro? Sabay sa Bukal Road, no? Daan-daang milyon ito. No? Alam mo, bilyon na, ano? Alam mo, ang ating sa DPWH lang natin, yung 2023 ay mahigit na 10 bilyon. No? Ngayong 2024 ay mahigit ding 10 bilyon. No? So, sabihin, more in 2 years time, mahigit na 20 billion infra pa lang yan, no? So wala pa yung ang NIA. Ang NIA ay about kalahating bilyon, ano? Bawat 2023 at 2024. Ang pinakamalaki niyan, ang malaki rin ay ang DSWD, no? Tuloy-tuloy ang ating pamilya, tuloy-tuloy ang tupad, yung sa DOLE, yung sa ating sa DOH, yung ating HPEP, yung ginagawa nating yung nilalabi nating mga pondo para sa pag-improve ng ating mga hospital at pagbili ng mga equipment, gano'n, yung mga gano'n, no? So, napakalaki na po, no? At yan naman ay ginagawa natin. Kung minsan nagpapublish tayo ng yung ating media review report, no? Yan ay makikita natin doon. At doon sa pinapublish nating media review report nung nakaraan, ay napakalaki na po ng nagdagdag, no? Sabi So, nga, ibig sabihin, hindi lang infrastructure, hindi lang sa social services. DPWH, no? Pati yung social service, ang MAIP natin, ano? Yung MAIP, yung Medical Assistance for Indigent Patients. Alam mo, tuloy-tuloy ang ating pagtulong, no? Wala tayong, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa mga 120 to 130 million na yung ating naipapamigay doon sa ating mga may sakit na mga kababayan, ano? Yung nakita mo yung di ba ang daming maski dyan sa programa nyo, maski dyan sa social media, ang dami yung nagpapasalamat, ano? Kahit saan ako sumakay ako ng barko, sumakay ako ng eroplano, may mga magsasabi nilang salamat po kong OD, ang laki po ng naitulong ninyo, yung pong aking pamangkin, yung pong aking anak, yung pong aking yanan ay natulungan ninyo doon sa pagpapagamot at pagpapaopera doon sa mga iba't ibang private hospital at ibang government hospital. So yan po tinututukan natin pa rin, lalo na po yung MAI. At alam mo, magandang balita dyan noong Sabado. Siyempre sumama ako sa ating Pangulo, sa ating speaker, no? Doon sa Calapan, ay nabigyan na naman niya ako ng budget para doon sa MAI. No? Sabi niya, kung OD, dahil sumama ka rito, ay bibigyan ka namin ng additional budget para doon sa medical assistance ng ganun sa gayon ay tuloy-tuloy yung ating programa para doon sa ating mga kababayan. Unprecedented. Yan ang mga advantage pag masipag ka Unprecedented Ano tawag doon? May kasabihin, di ba? Kung
kung malapit ka Sa sandok? sa kusina? Ganyan. yung mahulingan ka, di ba? So, siyempre, kung lumalapit ka, mahulingan ka, di ba? Kaya yun nga, sabi nga nila, kasi minsan sabi nila, bagito yung si Kong Odi na yan, hindi matatapatan ang mga ikangay ganito, ganyan. Pero, paano mo ginawa yun na sa unang bugso mo pa lang, ay para kang veterano na when it comes sa tinatawag nating pag-source ng mga fund. At the same time, ang pagdi-deliver nito sa mga constituents mo. Paano mo ito ginagawa, Kong Odi? Ano ang magic mo? Alam mo, kasamang road, local road, no? Si Congressman Odi ay matagal na sa larangan ng negosyo. No? Negosyante po tayo, no? Corporate tayo. So alam ko po kung paano kakalat ng pondo, alam ko kung paano magdi-disperse ng pondo, at alam natin kung sino ang dapat na tumanggap ng mga pondo. Diba? Yes. Kasi matagal na tayo. Alam mo, ang experience ko sa negosyo ay ang tao ko, may higit na 1,000 tao. Wow. May higit na 1,000 employees hanggang ngayon. At yan ay, alam mo, hindi naman lahat ng bagay makukuha mo sa libro. No? Yan ay makukuha mo through your experience. At isa pa, tungkol naman doon sa paglalabi ng mga pondo sa iba't ibang ahensya, alam niyo po, ang inyong abang lingkod ay isang Rotarian, naging Rotary President, at ang kauna-una ang naging Rotary Governor ng buong Occidental Mindoro. Ako po ay naging Rotary Governor ng distrito ng 3810, na kung saan ay nasakupan ko ang Manila, Cavite, Pasay, at alam mo, dyan sa pagiging Rotary Governor ay napakarami kong nakilala, at napakarami, karamihan sa, hindi naman sa pagyayabang, no? Karamihan na nasa government agencies ngayon, karamihan dyan, Rotarian. Yung mga nanungkulan din sa iba't ibang kanilang mga distrito. So mas madali akong lumapit dahil kilala na ako nila noong pa, no? At sa ngayon nga, ako ay 2 weeks ago, doon sa ako ay na-elect na PCRG chair, yung Philippine Council of Governors. Ang ibig sabihin niyan, ako yung governor of all the governors in the Philippines. No? Wow. Because of our good reputation. No? And that's... ako po ay na-elect noong at ako ay manunungkulan sa susunod na taon bilang PCRG, Philippine College of Rotary Governors. No? Ang ibig sabihin nito, ako yung mamumuno sa lahat ng mga naging governor sa buong Pilipinas. Wow. Congratulations for that, Kong. At ngayon mas lalong naiintindihan paano mo nagagawa ang mga bagay na yon. And I understand also nung nakaraang mga araw kasama ka ni Secretary Herbosa ng Department of Health. Natuloy po ba ang pulong? Ano po ba ang pwede naming masilip sa pagpupulong na yon, Kong Odi? Ayun nung umaga, no? Yung araw na yon, nung umaga, I think last Thursday ba? Friday. Yes. Hindi ko masyado matanda. No? Nung umaga ay, of course, galing ako sa regional office ng Department of Health, at yung ating mga request, no, sa iba't ibang bayan sa DOH ay unti-unti nang nabibigay, no. Katulad halimbawa ng ambulansya ng Palawan, no. Nakakuha na sila ng ambulansya sa PCSO rin, nakakuha na rin ang Magsaysay tsaka yung Kalitan, ano. So ngayon pinapollow up natin yung iba't iba pang mga programa ng DOH under our HPEP, no. Yan yung budget natin para sa lalawigan ng Occidental Mindoro, kung saan ay yung HPEP, yun yung budget natin, ano. Nandyan yung pagpapa-improve ng hospital, nandyan yung pagpapabili ng mga equipment, at yung iba naman ay pagbili ng mga gamot, no. Yan pinapaalap natin, at nung umaga ay nakuha natin kasama ko si Mayor Michael Diaz ng Palawan, at na-turnover na yung isang ambulansya. So yung mga iba't ibang bayan ay sa mga susunod na linggo siguro, susunod na buwan ay naka-line up na, no? Meron sa Santa Cruz, meron sa Magsaysay, meron iba't ibang bayan, ano? Meron sa Loob, meron sa Lubang.
yan ay yan ang follow up natin at kami nga ni Secretary nung hapon ay nagkaroon ng pag-uusap at pinapakiusap ko talaga sa kanya na magkaroon ng additional funding for 2025 yung ating kahit isa munang hospital na maging level 2 either pero ang pinaka may possibility na maging level 2 hospital ay yung ating OMPH, no? Kasi ito ay medyo may space na doon. Alam mo, para maging level 2 hospital ka, kinakailangan dadagdagan mo yung bed capacity, dadagdagan mo yung pasilidad, no? So, yun ang inilalabi natin sa ating mahal na sekretary. Kasi kung magkaroon ng level 2 hospital, kailangan meron ka ng ICU, no? Oh, yung ICU, kailangan niya para maging level 2 hospital ka. So, yung mga gano'n, ano? Inilalabi natin para magdagan tayo ng pondo kasi importante ito yung kaya nga sabi ko sa'yo, yung ating ginagastos doon sa MAIP, yung medical assistance for indigent patients ay napakalaki, no? Sapagkat siyempre iluluwas mo yung pasyente mo, iluluwas mo yung sa Maynila, sa Calapan. So, yung palang transportation cost malaki na. So, kaya importante magkaroon tayo ng kahit na muna isang level 2 hospital. Kung saan nagkakaroon tayo ng ICU, dadagdagan ng ating mga doktor, dadagdagan ng ating pasilidad para naman maayos yung. Kasi ngayon, alam mo, lahat ng hospital natin level 1. Level 1 yung OMPH. Actually, yung San Jose District, hindi pa nga parang kapos pa ng konting requirements para maging level 1. Ay, hindi pa siya nakarating ng level 1. I think parang gano'n, no? Ulang pa. Pero yan ang inilalabi natin. Magkaroon ng additional funding, no? At yun ding yan ang malalaki nating inaasikaso ngayon para sa tingin ko masyadong maganda kakahinatnan at malaki ang may tutulong nito sa ating mga kababayan ng mga may sakit at nagpapagamot, no? Hayaan niyo po at tayo po ay hindi tumitigil sa paggawa ng ganitong mga gawain para po matulungan natin ang ating mga kababayan. At ang isa pa dyan ay yung isa rin siguro magiging parang kung tawagin na ito, flagship project, no? Yung nilalabi natin na magkaroon na ng yung napakalaking impounding area, yung ating dam, impounding area tungkol to sa irrigation, at matulungan ng mga magsasaka. Yan ay pinag-uusapan na po namin doon sa appropriation committee para po mapuntuhan yung ating pinopropose ng ating provincial NIA, yung ating National Immigration Administration Provincial Office, no? Magawa na po yan, mapuntuhan sapagkat alam nyo na, napakalaking itong proyekto na to na inaasahan kong ngayong 2025 ay baka magkaroon na kung pagdasal natin, swertihin tayo na ma-allocate ng pondo, yung pong yan nga, yung impounding area na kung saan yung magiging source ng napakalaking irrigation ng buong Samarica kasama na sa playa, ano? Yung sa may lipitan, no? Just sa may itaas ng Busuanga. So impound parang napakalaki at magiging source din to ng magiging hydroelectric power, no? Yung source din ng potable drinking water, no? Alam mo, marami rin nagsasabi sa akin ang problema dyan sa atin dyan sa San Jose, yung tubig din, ano? Tama. Oo, so ito ay itong isang inaasikaso ko ngayon. Sabi ko, maayos ko lang to, magawa natin ito ay
pwede na tayong mag-retire sa politika. Oo, nagsisimula pa lang po. Ayan. Marami pa at hindi kayo bibitawan ng bayan dahil nakita nila kung paano yung tiwala sa iyo ay nagbunga ng napakaraming mga pagbabago. Well, I understand, Kong, na are you getting near to the Congress? Kasi may mga tanong pa ako, but if you're already there. Okay, yeah. Medyo matraffic na. Okay, kung minsan nakakabuti ang traffic na yan para sa ating discussion. Pero sir, do you have any update about electricity? Kasi gusto ding ipatanong kung maa-achieve na po natin yung lower rate or yung subsidy. Ano pong announcement ninyo dito? Alam niyo po, maski naman doon sa interview kay, alam mo naman yan, ano? Kasi talagang namang hindi natin nilulubayan itong problema natin sa elektrisidad, ano? So ngayon ay nagawa na yung solar, nagawa na yung lahat ng gawin, nakapag-file na ng application ng OMECO at OMCPC. Ang hinihintay na lang natin yung provisional authority. At ito naman ay sinabi ng ating mahal na NIA administrator at ang ERC, mismong kayo yata na interview rin. Yes. ERC, at yung sinasabi nila, alam mo talaga may proseso lang ng konti. Pero konting-konti na lang to. Last week, panay ang tawag ko sa kanila, sumulat pa ako. Sabi ko, madali nyo na ho yung provisional authority. Dahil kailangan nito, gusto kong maayos na to at bumaba na at magmura na ang kuryente. Alam nyo, nagkataon lang na si NIA administrator ay nasa US to attend yung napakalaking parang power summit ito, no? At ang atin namang ERC Di Malanta. Mona Di Malanta, na ERC chairman ay nasa Canada. Pero halos parang darating sila bukas. Kailan ba yung 11? Sabi sa akin ay 11. Ngayon. Ngayon, no? 11 ngayon, ano? So, darating sila ngayon. Pero last week, nung pinapollow up ko to, nag-routing na rin, ano? Alam mo ito, dumadaan to sa mga commissioner, no? Alam mo yung ERC board yan, di ba? Hindi naman yan isa lang ang nag-approve, no? So, ang ibig sabihin, ang importante, lumalakad din yung papel. At nasa kamay na ng mga board of directors ng Energy Regulatory Commission. At mamaya siguro pagdating ko ulit sa Congress, hindi ko lang alam kung anong oras ang dating ni ERC Commissioner ngayon. Ngayong 11, ngayong March 11, yun ang sabi sa akin na darating. So mamaya, siguro kung dumating siya, tawagan natin kagad. Okay, Pero ito, konting-konti na lang po. Konting-konti na lang ito at almost nasa finish line na. Nasa finish line na tayo. Konting-konting tiis lang po. Okay. Alam nyo, nakapag-tiis nga tayo ng mahigit na 30,000, no? Na-brownout at walang kuryente. Itong nakalipas na araw talagang ayos na ayos ang kuryente. May kataasan lang pero nakita naman nila na in place pati yung solar and everything, kaya matatag ang inyong pagkakapwesto ng foundation ng electricity natin sa susunod na araw. Kung alam po natin limited time na rin ang ating programa, gusto ko lang pong kunin ang mensahe ninyo this time para sa mga farmers po natin na grabe po rin ang tuyot na nararanasan, pero mind you po, Gob, talagang nagsisikap sila na maging producer at ang food sustainability ng bansa ay pinuprovide nila lamang talagang kapos sa tubig, medyo maraming mga problema sa peste, pero namamayagpag pa rin ang Occidental Mindoro sa kanyang mga ani mula sibuyas, palay, asin, munggo, seaweeds and everything. Ang mensahe po ninyo sa mga magsasaka? Ayan po, at sa ating po mga magsasaka ay ang Kongodi po ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa ating national government agencies para po matulungan kayo kung sa mga maliit man na paraan ay katulad yan, yung mga subsidy, mga ma-release kagad kasi alam nyo talagang kailangan nyo po ito, no? At ito nga, actually, yung ating RFFA na ipapamigay sa 14, 15, 16, dapat yan sa kung hindi ako nagkakamali sa mga end
end of March pa, no? Ay sabi ko, pamigay na natin. Kung meron na tayong budget, pamigay na natin. Ay, Ang problema daw yung accommodation at gagastos. Wala pa daw budget yung gagastusin ng yung mga taga-DA, yung mga magbibigay, no? Aha. So sabi ko, sasagutin ko na yan. Kung mga pagkain lang at accommodation ng ating mga didistribute ng assistance. Aha. Ako na bahala dyan. Grabe. Aha. So ngayon, ayun, pumayag sila. Ayun. At sabi ko, kulang daw ng sasakyan. Magpo-provide ako ng sasakyan ako. Para kasi merong sa San Jose, merong sa Sablayan. So sabi ko, magpo-provide ako kung anong kailangan. Importante may pamigay ng maaga. Yung kung kailan, di ba? Anin mo ang damo kung patay na yung kabayo, di ba? Ay. Rotary ka talaga, making ways talaga. Diba? So yun lang po. At, Salamat po, Kong Odi. Ang po ay patuloy na maglilingkod at alam niyo po, ito lang po ang aking alam niyo po, sinumpaan kong tungkulin ay ginagawa po natin at yan naman ay nararamdaman ng taong bayan, no? Hindi po tayo nagpapabayaan, no? Kaya salamat po sa inyong pakikisa at salamat po sa ating pagtutulong-tulong para po makamit natin yung ating kaginawaan at yung ginawa ng ating mga kababayan dyan sa Occidental Mindoro. Mabuhay po kayo, Kong Odi Tariela. Maraming salamat po. Maraming salamat, Bukal Road. Maraming salamat. Kasama po natin si Congressman Odi Tariela. Ayun, medyo na-traffic sa EDSA pero on the way sa Congress kasi ang gandang balita kasamang Jong na ang DFA office ay pinupush niya na maitayo sa San Jose para ang pagpoproseso ng mga passport ay hindi na tayo pupunta pa ng Lipa o kaya ng Maynila o kung saan mang mga consular offices, kung hindi gigising po tayo isang umaga na naririto sa San Jose. Yun ang privilege din ng pagiging vice chair ng Foreign Affairs na nakaisip siya ng isang move na ikatutulong ng lahat sa atin. Alam naman natin na ang mga bayani natin nasa abroad at marami tayong mga workforce na ipinapadala all over the world at talagang ang passport at ang passporting ay isang serbisyong ikalulugod nila kung dito mangyayari sa atin. At ang dami pa nating pinag-usapan. Nako, yung pati yung ARPA, yung Priced Farmers Assistance, dapat sa katapusan pa ng Marso ipamimigay dahil ang napakaliit na reason at medyo may katotohanan naman na wala pang sasakyan, walang pang alam mo, yung kawani ng regional office na ikangay magpapadaloy ng programa, walang bala, kumbagay supporting na sa pagkain, accommodation, sinagot na ng congressman, kaya yun ang rason para ngayong 14-15 maibibigay na ito at mapapamahagi na. Well, salamat po at balikan natin ang mga pinagkwentuhan natin at pinag-usapan ngayong araw, sa araw po ng bukas dahil alas 8 na, kasama po natin si JQ sa control at ang ating CEO na si Jong Largado. Ako po si Rod Agas, nag-iiwan ng isang magandang umaga at salamat sa inyong pakikinig sa 96.9 The Bay FM. Magandang umaga po.